Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, nandito tayo ngayon sa aking MB farm dahil maglilinis ako ngayon ng ating MB farm. So kung mapapansin nyo guys, yung ating mga styro tub, rev tub ay mga kukunti na lang yung tubig. So ngayon ay magpapalit tayo ng tubig ng 100%, tapos inangat ko na nga itong ating hydrilla plant. So ito yung pinaka mother ng ating hydrilla plant. So ititrim ko to at babawasan ko dahil puno na siya ng yung green, yung hair algae, no. Tapos itong ating net, ayan, kitang-kita nyo ay bagsak na. So babaguhin natin yan guys, iaangat natin yan, ibabalik natin sa dati yung itsura ng ating MB farm. So ito na nga guys, nalagyan ko na ng tubig, so hindi ko na napakita sa inyo. Tapos itong ating mga PKBM ay ilalagay ko doon sa aking tarapal pond. So doon ko na sila papadamihin at na-harvest ko na yung mga konting goldfish na natira doon, yung ating mga SBST. At itong ating mga PKBM muna ang ating ilalagay doon at hahayaan ko ng dumami doon sa ating tarapal pond. Ayan, kung naaalala nyo guys, inilagay natin tong ating PKBM na mga juvie size, o wala pang juvie size ata, medyo maliliit pa nga yung iba eh. Pero ngayon, mapapansin nyo, malalaki na ngayon. Tapos ito yung ating lyre tail na male. So dito ko ilalagay yan sa ating tarapal pond. So hayaan ko na yun dyan dumami guys. At tatanggalin ko lang tong ating mga water lettuce dahil masyadong mabilis dumami to. So kaya lang mabagal dumami yan, kinakain kasi ng goldfish yung ugat at namamatay. Pero ngayon dito sa ating mga PKBM ay hindi nila kakainin yan. So yun na nga, at pinalitan ko na rin yung ating tub ng tubig. Tapos eto, to mga to, siguro bukas na yan. Dahil nag-harvest din naman ako ng ating mga crayfish. So ito yung ating mga dadalhin doon sa ating backyard. Tapos ito, si Airpat na yung bahala maglagay ng tubig dyan sa ating dalawang rev tub. At ito, nalagyan ko na rin ng tubig yan guys. Na-harvest ko na yung goldfish dyan. Tapos nag-harvest din ako ng mga gapi. So papakita ko sa inyo mamaya pag uwi ko doon sa aking backyard. Tapos yung ating isang tarapal pond ay ayusin ko na lang bukas. So yan guys, at nandito na ako sa aking backyard. At ito na nga yung mga hinarvest ko sa inyo. So meron tayong hinarvest dyan ng mga red balloon platies. So ito yung nandun sa ating rev tub at kaya may mga prey dyan na pasama. So dito mo natin sila papalakihin. At pag-iisipan ko kung ibabalik ko ba sila doon sa ating rev tub. Tapos meron pa tayo dyan mga hinarvest na swordtail. Dahil yung swordtail nga pala guys, galing yun sa tarapal pond, yung kasama ng ating mga crayfish. Tapos dito naman sa aking box, ito yung mga natira kong goldfish. Ayan, hinarvest ko na, ilalagay ko muna to doon sa aking 75 gallons. Tapos ito yung hinarvest kong crayfish, yung ating mga craylings. Napakarami nito guys. Tapos nag-harvest din ako dyan ng dalawang HB Blue. So galing yan doon sa ating styro tub at doon sa ating tub, yung kulay itim. So marami na naman tayong isda ditong may stock sa ating backyard. So ito na nga, at i-acclimate ko muna guys. So unahin muna natin tong ating mga goldfish. So mapapansin nyo guys, napakarami nating HB Blue. Pero napakabilis na maibenta ng ating mga HB Blue, no? Tapos yan guys, may nagbigay sa atin ng dalawang 10 gallons. At mamaya i-set up ko yan dahil padating yung ating nabiling stand kay Sir Mark. Tapos ito yung ating mga craylings na na-harvest. So maraming malalaki dito guys. Yung mga malalaki ay bubod ko. At yung iba ata ay dadaling ko muna doon kay Hendrix Backyard para i-display doon sa kanyang bagong pet shop. So itong dalawang 10 gallons na to, no, wala pa akong
alam ko sa ko i-set up. Dahil may isa pa akong problema guys, tong aking 50 gallons ay nagkaroon ng leak. Ayan. Pero dinikitan ko na siya ngayon at hindi ko sure kung uubra ba yung ginamit kong sealant dahil parang medyo ano siya, madaling matuklap. Pero hayaan ko muna kinabukasan kung mag-o-okay to. Kung hindi naman mag-o-okay, papalitan ko na lang ng panibagong sealant dahil matagal na kasi sa akin yung yung sealant na nandito, baka mamaya na expired na. Tapos siguro dito ko muna isama yung ating mga railings dito sa ating 40 gallons o 35 gallons. So yun na nga guys, at i-set up ko na nga pala yung aking 10 gallons. So mapapansin nyo ay may tubig agad. So itong tubig na to ay galing sa ibang aquarium yan guys, doon sa ating 50 gallons na nag-leak. So nilagay ko na nga muna dito yung ating pair ng ram. So kay Sir Frank. So hindi pa nga natin maibreed yan. So ito guys, tinuloy ko ngayong umaga, no. So napakalinaw na ng tubig natin dito sa ating 10 gallons. So ngayon nga pala guys, ngayong umaga ay meron din mga buyer tayong bumili ng ating mga HB Blue, no. So meron tayong plastic diyan na 2 trio. So meron previous yun na pair. Yan. Tapos meron pa tayong isang ibabalot din dahil meron din tayong isang trio ng HB Blue na umorder. So malapit lang dito yung ating pagde-deliveran. So ako na bahala mag-deliver dyan. So pakita ko sa inyo yung isang trio na napili ko para doon sa ating mga ka-backyard na laging bumibili sa atin. So pangalawang bili na nga sa akin ito. So ayaw niya magpakilala. Kaya hindi ko muna papangalanan, no. So ito yung ating mga goldfish, ayan, no? Yung mga bagong sali natin at masisigla naman. So ito yung isang trio na select ko. So tiwala naman sila sa akin guys, kaya ako na yung mga nagse-select ng ating mga ibinebentang gapi. So sa mga gustong umorder ng gapi, marami pa tayong available. At murang-mura lang yan guys, 100 trio lang yung ating benta dyan. At ayan na nga, at napakarami pa nating HB Blue. So marami pa tayo nyan doon sa ating MB Farm. So ibalot ko na to guys. At eto na nga, at naibalot ko na, no. So i-deliver ko na to. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, no, please like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Happy fish keeping. Fish out.